Hello po, magandang araw po para muli sa mga tagapakinig at tagapanood po ng Windra's Fortune at ng Windra Facebook. Ayan. Ito pong aking babasahing ito ay kilalang-kilala niyo po ito. Ito po ay nasa linya ng mga Duterte. Isa siyang pinakabunsong anak ng ating former President Duterte, Digong Duterte. Ayan. Siya po ay si Veronica Ketty Avencina Duterte. Si Ketty, yan. Doon pa lang po sa pangalan niya, syempre alam naman natin na mga Duterte ay talagang may dugong pampolitiko. Pero dito sa pangalan nitong batang ito, lumalabas ang pagiging more on showbiz siya. May talent, may boses, at the same time, gusto rin ng masa. Kaya lang dahil nga sa edad niya, at yung pangalan niya na Ketty, na double T, talagang makikita mo sa kanya ang, syempre, kailangan pa talaga ng guide. Kasi she is only 21 years old. Pero matapang siya eh. So, pag nalampasan niya yung stage ng pagiging bata, alam niyo yung pagiging bata na agresibo, may pagkamapusok pa rin kasi bata pa nga 21 years old. I tell you, papasok din siya sa linya ng matatapang na Duterte. Na ang tapang ay may level. Ibig sabihin, sa ngayon, ang nakikitaan pa lang natin sa kanya is batang talagang seeking for justice at batang agresibo. Bata na makikita mo na ini-experience ang pagkabata. Malambing, pero wag ipoprovoke. May tapang sa loob. So, later on, maaaring maging, mag-ano rin siya. Pumasok siya sa politika, pero later on pa yon. Ang mas napapansin ko ngayon sa kanya is more on showbiz siya. Ayan. Ketty, Veronica. Ang ganda ng Veronica. Ang mga Veronica, responsible people, pero may, sa ngayon kasi sa edad niya hindi pa makikita ang pagiging totally na nasa blood ng Duterte. Kasi sa ngayon, ini-experience pa rin niya ang pagiging bata. Although, responsible siya sa pag-aalaga sa tatay niya. Ayan. Ayan. Ano nakikita kay Ketty Duterte? Sabihin mo sa akin. Yan, Hari Chapel po tayo. Sa totoo lang ha, ang batang ito, sa nakita niyang experience sa tatay niya, siguro itong pain na nararamdaman niya sa puso niya hindi para maghiganti, kung hindi para ibangon ang pangalan ng tatay niya. Parang pareha sila ng kanyang ate. Sila is more on, akala lang natin ay tapang-tapang, pero more on pagbangon ng kanilang ama ang importante. Yan. Kaya yan nakita. Isang matandang lalaki na dating namumuno. Paano nasabing namumuno? Ayun siya. Ayan. Tapos hawak niya ang maliit na bansa. Ang nais nilang muling ibangon. Hindi lang sa kalagayan niya, kung hindi ang buong pangalan talaga ng Duterte. Ayan. Si Ketty before is, ang pagkaano niya is, ang past life niya ay lalaki siya. So, maaaring makikita natin sa kanya yung happy-go-lucky or yung, sa ngayon pa lang, parang may tapang na parang sampana na mabilis
ang lahat para sa kanya, pati desisyon. But unfortunately, later on, may involve na rin siya sa politics. Ayan. Later on, may involve din siya sa politics. And, maaaring kagaya ni Sara Duterte, ibang porte naman ang kasisikatan niya, maaaring sa pagkanta, o pag-aartista, diyan siya nakalinya. More on music and acting, and diyan siya nakalinya. Pero mamahalin din siya ng masang Pilipino. Malayo ang tingin ng ating bunsoy. Ibig sabihin nito, she is planning to change her style, her life, her inmost. Maybe she wanted the best para sa pamilya. Hindi pa lang niya maipakita. Awang-awa siya sa ate niya. Hindi rin niya maipakita. She wanted to be strong, pero nahahalata. Ayan, nahahalata kasi super affected siya sa nangyari sa kanyang ama. Kaya nakatalikod siya. Tapos ang kapan niya, nagnanais ng hustisya. At tumahawak siya sa isang nakaraan. Siguro ito yung alaala na masaya sila. At ayaw na niyang dagdagan pa ang anumang problema. She changed a lot. Mula nung nangyari ito, nagbago talaga si Katie. Naging responsible na siya. Before, wala. Para siyang isang bata na bini-baby. Or isang bata na talagang makikita mo kahit saan. Pero ngayon, nag-iba siya. Mukhang nag-straightforward ang kanyang pananaw na kailangan niyang magpakaayos bilang isang Duterte. Maayos naman siya, kaya lang syempre bata pa. Agresibo. Ngayon, iba ng pananaw niya. Ayusin ang buhay niya. Stand on her own. Walang ginagamit na kahit anong kapatid o magulang. Gusto niyang mag-stand alone. And kahit ayaw niya, siguro later on, may iinganyo sa kanya sa politika. Since anak nga siya ng isang politician, she can manage. Ibig sabihin, kagaya ng kanyang mga kapatid, may dugong tumatakbo sa kanila ng ng politika. Pero I doubt it na ngayon to, medyo matagal pa to. Kasi mas gusto niya mag-concentrate sa mga sitwasyon na hindi pa niya maunawaan bakit nangyari yun sa tatay niya, bakit ginanon ng tao ang tatay niya. Ang dami niya hinanakit. For Katie, napakarami niya hinanakit. Bakit? Ayan bakit? Yan yung mga palason yung tanong yan. Tinatanong niya, bakit nangyari kay tatay niya yon? Bakit ginawa lang ng tatay niya ang magtumulong sa bayan, ayusin at bigyan ng katahimikan ng Pilipinas, pero bakit people doing it to Tatay Digong? So, ang dami niyang tanong. Masakit kasi parang, alam mo yun, sa isang bata na nakita niya na pinagtatanggol ng kanyang father ang bayan, pero nagawa pa raw ng mga taong i-betrayed siya. So, yun ang kanyang malaking question mark sa utak niya. At inuunti-unti niyang makinig sa mga salita ng kanyang maaring pamilya to, maaring ng mother niya, maaring ng ate Sara Nen, ay pinaliliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya. At kung ano talaga ang dapat niyang gawing goal at role sa buhay. She is also standing for
her mother, pasensya na kahit medyo kumakatilala muna ko dahil galing kami sa Davao. Nakita ko doon kung gaano kalinis ang Davao. And ito yung gusto niya mangyari. Mag-ipon siya na mag-ipon para to stand alone nga at ipakita niya sa buong mundo na the family of Duterte is not a corrupt one. Ayan. Yan ang nasa isip niya. Naku, pasensya na kayo, inuubo talaga. Again and again, praying and aiming siya na makalabas ang tatay niya. And talagang gusto niya na ang mangyari is maibigay niya ang the best support na kaya niya sa buong family. At yung kumakalat ng mga kwento-kwento tungkol sa mother niya na iniwan or what, no. Hindi totoo na may iniwan, hindi rin totoo na may nang iwan. It's just a matter na siguro kinakailangan na ang unity ng buong family at tulong-tulungan. Kaya walang dihadong pamilya sa kanila. At yun ay natutuwa, ayan, mismo ang pamilyang Duterte. At siya ang nagre-represent. Ingatan lang niya bata pa siya, kailangan pa niya ng payo. Ingatan niya ang sobrang mapusok. Alisin na niya ang tampo sa puso niya. At darating ang time maliliwanagan din na walang kasalanan ang tatay niya. So, naging trauma ito sa kanya. Parang, alam mo yun, yung tinatanong niya, bakit? Bakit nagkaganon? Ano ang naging dahilan? So, kailangan lang talaga ni Katie ng kahit 21 years old na siya is payo sa malalapit sa kanya na let go. Heal niya yung wound sa puso niya and go to the process. Kaano man tawag doon? The universe will serve justice to them. Ibig sabihin, matatanggap nila ang hustisya. Yan. So, huwag padalos-dalos ng desisyon, bunso. Lalo na kung ano talaga ang pick ng karir mo, kung anong gusto mo. Kasi lahat naman ay isa-serve sa inyong magkakapatid. Maganda ito. Marami ang pumupula sa'yo, syempre, because you're anak of Duterte. Marami ang pumapansin ng iyong mga galawan, ang pagiging nami-misinterpret kanila, na pagiging totoo is parang wild na bata na ginagawa lahat ang gusto. Pero dito, mabuting bata ka. Ibig sabihin nito, pipilitin mong ayusin ang sarili mo. Not because of yourself, but because of your tatay and kapatid. Idol mo ate mo. Di mo lang sinasabi, pero yours, na idol mo ate mo. Unti-unti mong nakikita ang pagmamahal na nabuo sa pamilya nitong nangyari na problema sa pagkakulong ng iyong tatay. So, there's a good side pala naman. And parang nagising ka. Why and what is the reason you are living for? Ayan. So, alisin mo na ang tampo at nang makita mo kung ano talaga gusto mo. Hindi kita masisisi eh. Kasi nakita mo kung paano inalagaan ng iyong father ang name niya, at the same time ang lahat ng mga taong naniniwala sa kanya. But unfortunately, nakita mo rin kung paano husgahan siya at traidorin ng mga taong na ipakulong siya sa ICC. So, yun, naging ano sa yung trauma. So, let it go. Let the universe heal
the wound na nasa puso mo. Basta ang mahalaga, darating ang panahon, the justice will come out at maayos ang lahat. Ayan po. Wala akong makitang masyado kasi nalulungkot siya. And yun nga, questioning about why. Lahat ng ginawa ng father niya, pero bakit nangyari pa to? So, napakaano pa rin niya talaga at bata pa rin ang isipan niya na kinakatch up niya, tinahanap bakit, anong pagkakamali. And inip na siya kung kailan talaga makakalaya tatay niya. Don't you worry, justice will be served. Huwag na po kayo mag-alala. Ayan. Basta sa ganitong oras, sa ganitong panahon ng depression, lagi lang tayong kumapit sa Panginoon. Siya lang po talaga. Na ayaw naman po rito, magkakaroon ka ng magandang buhay. Lalo na't may engage ka sa mga pagkanta. Gagawa ka pa ng album. Gagawa ka ng sarili mong pangalan sa industriya ng pagkanta. But the death, yon again and again, nag-aalala ka sa the death of your father. Hayaan natin, ay pagkakalob ng langit na humaba ang buhay niya, dasal lang po tayo. Ayan. Pero yun ang greatest fear mo, yung pagkawala ni father mo. That is your greatest fear. At lahat naman, kahit mga ordinaryong tao nga, hindi nang, ang gusto nila is makalaya. So, pray lang po tayo, Ma'am Ketty. And again, sa anumang gawain, anumang sitwasyon, lagi po nating tatandaan, there is always hope. And there is always God watching us. And for every details, God will send miracle every day. Bye-bye po.